Magandang umaga mga kapatid. Kumusta po kayo? Kumusta yung mga araw na lumipas sa atin? These past few days ay karamihan sa atin na nasa bahay lang. At ano nga ba yung ating mga ginawa during that time? Ano po? Siguro masyado tayo naging abala sa marami mga gawain at marami mga bagay na nandun lang tayo sa ating mga tahanan dahil tayo ay community quarantine or enhanced community quarantine na tinatawag. And so today, it's 2020, Sunday, wala tayong pananambahan sa ating mga churches. Pero meron tayo sa ating mga tahanan at ako'y naniniwala kung tayo nagsasama-sama and patuloy na magsasama-sama bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. Panahon ngayon yung tinatawag natin na coronavirus. At hayaan nyo na ito yung ating maging topic sa araw na ito. Ang pamagat natin ay yung COVID-19. At yung text ay halaw or hango mula dun sa aklat ni Juan sa chapter 9 verses 1 to 41. Ang kwento ay patungkol dun sa isang lalaki na ipinanganak na bulag. At tanungan ng mga alagad kung sino yung may kasalanan kung bakit pinanganak na bulag ito. Pero hindi yun yung takbo ng ating aralin. Sapagkat kung makita natin na sa pasimula ng taong ito ay marami yung naranasang kalamidad ng ating bansa. At hindi lang naman yung ating bansa, kundi yung mga iba pang mga bansa. Yung tinatawag natin na natural calamity at man-made calamity. No? At hindi lang tayo nakaranas ng ganitong mga kalamidad. Maging yung tinatawag natin na coronavirus. Laganap ito sa buong mundo. Noong una, tinawag pa nga ito na novel coronavirus or nCoV. Ito ay unang naranasan sa Wuhan, China noong December 2019. Marami yung namatay ng mga Chino. At hanggang sa maranasan ito sa mga karating bansa. Hindi nagtagal ay naranasan na nga doon sa marami pang mga bansa na umabot sa halos 118 na mga bansa. Mula sa tawag na nCoV, yung tinawag na itong coronavirus or COVID-19. It is an infectious condition which means it spread directly or indirectly from one person to another. Alam po ninyo na ito ay idineklara noong una na hindi pa ito kaagad idineklara ng pandemic, pero lately ay idineklara na itong pandemic ng World Health Organization. Ang ibig sabihin ay mabilis kumalat sa buong mundo o nakaka-apekto na ito sa lahat pa ng mga bansa. Dahilan upang magkaroon tayo ng tinatawag na community quarantine. At tapos lamang yung ilang araw na announcement ng community quarantine ay nagkaroon na ito na ipinatupad na yung enhanced community quarantine sa buong Luzon. Diba? Kanisbay na pagkakaroon ng curfew or yung lockdown ng ilang mga community upang tigilan daw yung pagkalat ng virus. At ipinatupad yung total lockdown. Wala nang pasok sa eskwela. Isang buwan, ganun din bawal na yung mga public transport. Land, sea, air. No? Wala na din pasok yung mga nag-opisina at yung iba pang mga trabahador. Pero yung mga frontliners na tinatawag ay nandoon pa din naman. No? Ganun din, bawal na din yung mga mass gatherings. No? Yung mga malalaking events. Mga birthdays, kasal, fiesta, concerts, and so many others na nandoon yung large gathering ng mga tao. Kasama na dito yung tinatawag natin na pagsamba ng mga religious groups just like us. No? Thus, it brings awareness to higher officials of our church to send an episcopal letter mandating our churches to have an alternative form of worship. Kaya nga, sa kasalukuyan, sa tagay natin ngayon, ay meron tayong pagsambahay. Ito yun,
na mapapanood natin. At yung iba, they were using live stream. May mga live streaming sila. Kung hindi nyo man ito, sana sa atin na lang. Para maging bahagi tayong pagpigil hindi na kumalat pa yung virus. Kaya meron tayong mga pagsabay. Palagay ko po ay nasundan natin yung ilang kaganapan patungkol sa COVID-19. Bawal ang beso-beso, bawal yung magkamayan. Kaway-kaway na lang. Kaway-kaway. Dapat lagi daw maghugas ng kamay. 2 beses na awitin yung happy birthday. Meron din na tinatawag na social distancing na dapat daw ay 1 metro yung layo. Gumamit din tayo ng face mask kung babahin at gumamit ng tissue at iba pang mga pwedeng magamit na pang cover o hindi kumalat yung droplets. Siguro po, ang dami nating tanong tungkol sa COVID-19. At sabagay, madali naman na itong i-search ngayon sa internet. At marami na tayo mababasa patungkol dito. Pero sa atin po, bilang mga Kristiyano, ano nga ba ang COVID? Let me share you this. Una, yung letter C. Commune with God. Commune with God. Sa sitwasyon po natin ngayon, need po natin na gawin na mag-commune tayo sa ating Panginoon. Pagniig tayo, ay pag-usap. Sabagay, hindi lamang po sa ganitong mga kalagayan tayo dapat lumapit sa Diyos, kundi sa bawat araw po ng ating mga buhay. Pero kuminsan napagtataka, sa totoo lang, maraming mga tao na hindi naman talaga laging lumalapit sa Diyos, kundi yung mga panahon lamang na nangangailangan sila ng tulong. And most of the time, mas pinipili ng tao na mag-rely sa kanilang kakayahan o sa kanilang katalinuhan. Pero ikaw, kapatid, salamat kasi inalaan mo ang time na ito upang maipag-commune kay God. Another, we should put our confidence in God. Put your confidence in God. Yung lalaking bulag, nagtiwala siya sa ating Panginoon na siya ay kayang pagalingin, makakita. Simple lang naman yung nais niya sa buhay. Yung bulag na ito. Yung makakita siya. Pero yung mga tao sa kanyang paligid, parang hindi naman masaya nung makakita yung lalaking bulag. Ang dami nilang tanong. Dumating pa doon sa tagpo na tinanong nila yung mga magulang nito. At yung mga magulang ay natakot naman silang itiwalag sa kanilang samahan. Kaya yun, sabi nila, yung anak na lang, dahil may sapat na siyang gulang, siya na yung tanongin. Yung lalaking bulag na ito na nakakita ay itiniwala niya yung kanyang sarili sa ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos nung nakaraan, kundi Diyos siya. Diyos din siya sa ating kasalukuyang panahon. Tiwala natin sa Kanya na siya ang may control sa lahat ng kaganapan sa ating mundo, maging sa kung ano ang sitwasyon mo, sa kung ano ang sitwasyon natin. Another thing is spend time with God. Tutuwa ako na mabasa. Gusto na basa ko. Dahil daw po sa COVID, nagkasama-sama yung mga pamilya. Totoo naman, di ba? Kasi kung yung mga magulang ay nagtatrabaho, minsan late na umuwi at buong gabi na. At ang nangyayari ay hindi na rin sila sabay-sabay kumain dahil sa sitwasyon. Pero because of COVID, dun sa tinatawag natin na nagkaroon tayo ng mga house arrest, ng community quarantine. No? At ngayon nga, meron ng bagong lumabas na may mga oras na yung paglabas natin. 5 to 8 ng umaga, yun yung time mo para lumabas. Diba? Mamili ng pagkain. And then may mga sumusunod ng mga oras. And then yung 8 ng gabi hanggang 5 a.m. ay curfew. Bawal na lumabas, lalo yung mga bata. Meron pa akong makita na panood na nahuli yung mga ilang kabataan
at nailagay sila doon sa kulungan ba ng aso yun, at pinagkasya sila. Pero hindi naman dito yun sa atin nangyari, sa parang parteng Laguna yata yun. Dahil sa COVID, no, yung mga pamilya na hindi nag-uusap-usap, nagkita-kita na sila at nagkausap-usap. Yung mga bata o yung mga anak na pasaway sa kanilang mga magulang, napapirmi sila ng bahay, no? Marami ang pinaluhod para manalangin sa Diyos kasi marami na yung nakakalimot. Yung pong pamilya ng lalaking bulag, di po ba nagkaroon din sila ng time para tanungin kung sino yung nagpagaling sa kanya? Let us spend time together with God, commune with Him, and put our confidence to our magnificent and loving God. Sa sitwasyon at sa kalagayan po natin ngayon, sadyang napakahalaga na makita po natin yung patuloy na pagtitiwala, paglilingkod natin sa ating Diyos. Letter O, offer a simple worship and prayer. Offer a simple worship and prayer. Pasensya na kayo kung minsan tumitingin ako dito kasi nandito yung aking monitor. Ano po? Yung simple na pagsamba, paraan ng pagsamba sa ating Diyos. At yung pananalangin ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Meron akong nakausap tungkol sa sitwasyon ng mga tao sa kabundukan. Iba pala yung paraan ng kanilang pagbibigay ng pangalan sa kanilang mga anak. Kung ano yung una nilang makita kapag lumabas na daw po yung bata o yung sanggol, yun ang ipapangalan nila sa kanilang anak. Kung nakita sila ng bato, nakita sila ng gabi, o kung ano man, halaman, o kung ano yung mga napansin nila, ito yung binibigay nilang pangalan sa kanila. Bahagi daw ito ng kanilang pagpapasalamat sa kanilang kinikilalang Diyos. Simple lang po, magbibigay galang sila, o pagkilala sa kanilang Diyos. Yung lalaking bulag ay nagkaroon ng pagsunod sa sinabi ni Jesus. At kinilala ng lalaking ito ang ginawa sa kanya ni Jesus. Binigyan siya ng paningin ni Jesus. At natutunan niya na itong kilalanin sa kanyang buhay. Even ang mga magulang ng lalaking ito ay nagkaroon pa ng pagtatwa sa ginawa ni Jesus sa buhay ng kanilang anak. Mga kapatid, do we have this 5-minute habit? Meron po ba tayo nito? Yung 5 minuto that you can already reflect on a verse from the Bible, talk to God and commit to Him your plans and concerns for the day. Alam po ninyo kung subukan natin gawin yung 5-minute habit, magugulat ka na lang na darating ang araw, mas mahabang oras ang inilalaan mo para sa iyong daily time with God. Kaya po meron tayong pagsambahay ay upang patuloy po tayo makasamba sa ating Diyos. So then, let us offer simple worship, hindi lang sa mga sandaling ito, kundi sa bawat araw ng ating mga buhay. At palagi po nating ipanalangin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, at ang iba pa sa ating paligid, ang ating bansa, at ang buong mundo. Letter B, visualize what God has wanted for you to do. Ano ba yung naisin ng Diyos para sa iyo? Siguro yung iba nililig na sa atin kasi nasa bahay lang tayo. Wala tayong maraming ginagawa. Narinig ko minsan kasi meron nagtanong sa akin, ano ba yung ginawa mo? Ano yung ginagawa mo sa bawat araw? Sabi ko, ganito yung aking ginawa. Sabi niya, buti ka pa, napaka-productive ng araw mo. Well guys, tayo din. Ikaw din. Kaya mo maging productive. So let us visualize what God has wanted for you to do. Sa kwento po, sa ating binasang mga talata, ay makikita po natin yung lalaking bulag. Nang sinabi ni Jesus na pumunta siya sa Siloe, ay agad na sumunod. Hindi po siya yung katulad ng iba na kapag inutusan ay nagrereklamo pa at marami pang idadahilan. Ang lalaking bulag ay kagyat na sumunod, kapahayagan ng kanyang pagnanais na makakita. Kapahayagan ng kanyang pagnanais na makita. Tingnan din natin
We need to visualize or vision to break new ground. Go where no one has gone before. Minsan po naisip ko na mag-travel. Pero medyo magastos nga lang. At hindi kaya with our present situation. Pero alam po ninyo, may nagbukas ng aking isipan. Na makita ko yung mga lugar na malapit lamang sa atin at makita yung kanilang kalagayan. Hindi na kailangang lumayo pa upang maipahayag ang mabuting ginawa ni Jesus sa ating buhay. Yung mga tao lang sa ating paligid ay maaari nating maging mission field. Hindi po ba? Did we ever try to do that? Yung mga tao sa komunidad ating ginagalawan, yung mga tao na nakakasalamuhan natin, yung mga tao na nakakausap natin, did you ever try to share what God has done sa iyong buhay? Letter I will give you rest. I will give you rest. It is a promise. Dahil sa COVID, di ba, napahinga tayo. Dahil sa COVID, nasa bahay tayo, nasa tahanan tayo. Dahil sa COVID, nakasama natin yung ating pamilya. Dahil sa COVID, nagkaroon tayo ng time sa bawat isa. Dahil sa COVID, nagkita-kita tayo. Dahil sa COVID, nagpasalamat tayo. Dahil sa COVID, maraming ginawa at pinahayag ang Diyos. Sino po yung hindi napapagod? Siguro sabihin natin, nakakapagod ang bawat araw. Alam niyo po ba, totoo yun, na yung init ngayon ay sobrang nakakapagod. Idagdag pa po yung pag-iisip sa mga nangyayari sa ating paligid at sa ating bansa. Minsan, pagbukas mo ng TV, di ba, yung mga balita, na-absorb mo to at isipin. Nakita natin, yung mga tao na in-interview, sinasabi nila, kung hindi kami lalabas, saan kami kukuha ng aming kakainin? Just like before, yung mga 600 na taxis na hinuli ng HPG, ng Highway Patrol Group. Dinala nila ito sa LTO. Yung mga in-interview dito, sabi nila, dahil na meron ng tinatawag na enhanced community quarantine sa buong Luzon, pinagbawal na yun yung public transport. Napigilan na yung ibang mga, pero itong mga taxis, and even yung mga nagta-tricycle, ay sinasabi nila, saan kami kukuha ng aming kakainin kung hindi kami namamasada? Saan kukunin yung kakainin samantalang naka-community quarantine ang ating lugar? Meron itong lumabas at yung iba, hindi nabalita na sa kanilang komunidad, sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga barangay, ay meron pinamamahagi o binibigay na mga packs, mga pagkain. Hindi ko alam dito kung meron na. Wala pa kami nare-receive. Pero lang po mga kapatid. Sa ganitong kalagayan, we need to rest. Kailangan natin magpahinga. Magpahinga po tayo sa piling ng ating Panginoon. Maliwanag po ang sinabi sa Aklat ng Mateo. Lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y aking pagpapahingahin. Maganda rin, mga magulang at mga kapatid, na makita natin that we should invest our time, treasure, and talent. If we learn to invest our time, treasure, and talent, makikita po natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Diba? Let us be more productive. Samantalang tayo ay nagpapahinga. Kasi marami at marami pa tayo magagawa. Letter D. Sa COVID. Dwell in His loving hand. Dwell in His loving hand.
He is our deliverer. Yung lalaking bulag, binigyan ng